Tingnan nyo, nawala na naman yung kulay ni Somji. O, diba? So, ang ganda ng mga pops niya, oh. Pwede na nating pitasin. Kabog. Ayan. So, ito, yung chismis ko. Kasi, nanood ako ng isang live, tapos na-timing pa na, na sabi ni seller, ay naku ma'am, baka ma-issuehan tayo na may favoritism. So ayun nga, nung pumasok ako sa isang live, natawa lang ako kasi sabi ni seller, meron kasi na isang nagmamind, tapos parang hindi yata siya nagko-code, tapos binibigay naman ni seller, sabi niya, ay ma'am, mag-code ka, baka ma-issuehan tayo na may favoritism, baka masabihan tayo na may favoritism. Kasi 'di ba dati sinasabi ko, may mga seller talaga na may favoritism. Kasi totoo naman na meron talaga yung mga iyan. Pero yung iba naman, good thing, like ano yung mga good thing, kasi 'di ba halimbawa, okay na nila. So nagiging favorite nila, tsaka pag good payer, good good buyer, mga ganyan. So by that, nagiging favorite nga sila. So, ang hindi lang din talaga maganda kapag halimbawa, yung hindi maganda sa pagiging may favoritism na seller is yung parang nagiging unfair. Dapat kasi maging fair or maging considerate ka. So, paano unfair? Kasi pag minsan, halimbawa nakasabayan mong nag-mine or sa live nyo, tapos, itong isa, since yung isa is, siguro baka lagi nanonood, pero hindi siya ganun bumibili ba, ganun. Hindi siya ganun kadaming bumili. Tapos, since siguro lagi nanonood and lagi nagsishare ng live, tapos bumili ng isang cactus, sabi ni, ay nung nag-flex na sa isang group, nung dumating na yung mga plants, nag-flex na ng mga plants, syempre parang kayong mga kasabayan magtataka na bakit napakadami niyang papi. Halimbawa, ikaw, dumating na yung box mo, naka-receive ka ng pansit doon sa may binili mong plants, yun yung papi, kunwari sa'yo ni seller pansit. Samantalang doon sa isa, ang papi niya, may pa-carbonara, may pa-pansit, may pa-carbonara, at hindi lang yun, friend, mayroong pa-spaghetti. Ayan. So, ganun na lang natin ihalimbawa. So, syempre, ikaw, alam mo, itong seller na, itong si classmate, ang binili lang niya is isa. Tapos, ang papi sa kanya is napakadami. So, syempre, magiging iisipin ng iba, tapos ipaplex sa group, iisipin ng iba na bakit isang plants lang binili tig 250, tapos napakadami niyang free, samantalang ikaw ang dami-dami mong binili, palagi kang bumibili, pero ang papri lang sa'yo ay pansit. So by that, syempre sisirain mo din yung self mo na ikaw na seller, kasi mawawalan ka talaga ng customer. Biruin mo, sa dami ng customer mo, tapos pagka ganung mag-flex, kasi kasi sa totoo lang, pag nag-flex yung isang tao sa isang group na maganda yung plants, magsisibilihan yung mga yan. Pero pag nalaman niya, kunwari yung plants is good quality, maganda talaga, magbibilihan yung mga yan, may inggit yung mga yan na syempre gusto din nila maka-afford ng magandang plants. Pero kung yun nga, iaano mo na ang yung bang hindi ka fair sa iyong mga customer, mawawalan ka talaga ng customer. So, ayun, totoo yun, kasi right after nun, kumonti na yung mga suki ni seller. So, hindi na siya ganun kadami, kasi totoo yun, hindi nagiging unfair because of the pre-plans. So, dapat maging considerate ang isang seller. Dapat equally lang. At yun nga, maging considerate nga siya, kasi kung halimbawa, yung isa nga ang daming binili, tapos ang binigay mo lang pansit, tapos yung isa, konti lang binili, ang binigay mo, pansit, carbonara, tsaka spaghetti. Busog na busog at tuwang-tuwa dyan yung isa.
syempre, may isip nga nila, bakit naman ganun? So, dapat talaga, ang isang seller, marunong siya mag-alaga ng customer at dapat consistent din. Kapag sinabi niya na ganito niya ipapadala yung halaman, ganun niya ipapadala yung halaman. Kung hindi mapadala, magsabi agad. Pero kung magdadahilan-dahilan ka din ng maraming bagay, hindi maniniwala sa'yo yung customer. Kasi merong mga seller na hindi sila consistent sa mga sinasabi nila. Kesyo naging busy, hindi napadala, hindi naging palaging may dahilan kung bakit hindi napadala agad yung plans or something. Mawawalan ka din ng customer, mawawalan sa'yo ng tiwala ang iyong mga buyer, lalo na pag good payer talaga, on time, hindi mo na kailangan sabihan, is nagbabayad sa'yo. Huwag mo yung papakawalan. So, ayun, natawa lang ako kung bakit ba naman sa pagpasok ko sa isang live, ganun pa yung napasukan ko na may favoritism. Kasi hindi naman talaga nawawala yan sa trabaho, meron talagang favoritism. Sa kaibigan, meron talagang favoritism. Pero pagdating sa business kasi, kailangan mo maging considerate para hindi ka mawalan ng customer. Tsaka dapat inaalagaan mo ang iyong customer, di ba? Para hindi ka mawalan. Kasi, alam nyo ba, dati, may mga dito. Alam nyo ba dati, syempre hindi nyo pa alam. Pero ngayon, malalaman nyo na. Alam nyo ba dati, yung mga, seller ng mga succulent, pagka nakita nila na, nag-pollinate nga pala ako. Ito, kin-cross-pollinate ko dun sa kabila. So, alam nyo ba, yung mga seller ng succulent, nanonood yan ng seller sa ibang seller. So, kapag nakita nila na kunwari ako marami akong binili na succulent, marami akong binili na cactus. Ang gagawin ng isa, i-add ka niyan sa FB, tapos bubudulin ka yan. Aray ko, may langgam na naman. Bubudulin ka niyan para sa'yo naman sila bibili. Ganun ang mga ganap ng mga ibang seller. So, dati, ako hindi na ako nagko-confirm. Pero dati, confirm lang ako ng mga nag-a-add na seller sa akin sa FB. Pero nung ay ayoko na ako mag-confirm. So, ayun. Ganun ang ginagawa nila. Manonood sila ng ibang live. Tapos yung mga nakikita nila na lagi nagmamine, i-add nila sa FB. Tapos bubudulin nila na sa'yo bumili. Ganon. So, ayun, what's the lesson for today's vlog? Dapat maging fair kasi walang mali talaga sa pagiging fair. Oo. Yung iba kasi nagpe-favorite talaga pagka suki talaga, good payer, ayun, malang reason yun. Pero yung iba kasi pagka halimbawa friends naman talaga, mabongga talaga silang magbigayan ng free. Pero dapat wag nang i-flex masyado sa group kasi maraming mata na kasabayan mo ding bumili. Talagang hindi naman yung inggit parang hindi ka lang sa isip nila ay hindi fair si seller kasi bakit nga ang dami kong binili, ganito pala siya, parang mga ganun pala ang ganap. So ayun, kaya nalagyan to ng bato. So yun, shinare ko lang kasi baka marami talagang mga seller na hindi fair. Yun yung word doon, maging considerate. Kung maraming binili, sige, bigyan mo ng maraming free. Kung kukunti yung binili, bigyan mo pa rin ng free, di ba? So, consideration. You should be fair in all times, arot. Ang daming magpa-flower. Super. Hindi pa ako naglalagay ng pataba. Iniisip ko paano silang magbo-bloom ulit. Parang nung December sabi ko, konti ka ako nagbo-bloom, wala pa ka ako nagbo-bloom puro mga astro. Tapos
nitong papasok summer, ayan, nagbo-bloom sila. So, iniisip ko, kailangan ko na maglagay ng pataba, pero hindi na pala kasi ang dami magbo-bloom sa kanila. Super, ayun, ang dami. Yung mga nililinis ko, tinutubuan sila ng mga maliliit, kagaya nito. Kagaya niyan. Ayan. So, ang dami magpa-flower. And, minsan pag naglilinis ka ng cactus, makikita mo na gumaganda na pala yung yung iyong mga halaman. So, this is T-line hybrid. So, dati maliit lang to, nakakabit lang siya. Ay, hindi pala. Iba pala. Kala ko ito. Ito pala yun. Ayun. Kunin natin. Yan. So, ito. Ayan, may sugat siya actually. So, itong T-line na to, dati nakakabit lang siya sa mother niya. Yung mother niya namatay sa akin. Tapos, ito yung baby. Ayan, nabuhay ko naman siya. So, very little lang siya before. Kasi nag-scroll ako ng phone, ng gallery. Tapos, nakita ko yung sila ng mother niya. Yun lang. Nakita ko lang sila. Tapos yun, hinanap ko na nandito pala siya. Yung ating variegated na gymno, ayan, nasusunog pa rin siya. Kasi hindi pala nakamax yung net. But anyway, ayan. Hinog na to. Pwede na nating pitasin. Natanggal yung flowering. Uy, tingnan niyo yung turtle astro natin. Tapos nagbunga pa yung isa. Yung pagpo-pollinate natin. Ayan, meron siyang pabilog. Excited na ako. Tapos, etong bongga. Yung ating purple astro, choco astro. Ayan. Oh, diba? Ang cute. Even maliit siya, ha? Kabog. So, nagtubig na nga pala ako kahapon. Ganitong oras, it's magsi-6 na. So, ganito talaga ako nag-didilig. Kasi, less na yung init, tapos, maiinitan na sila bukas. Tapos, tingnan nyo to. Ito, lime green yung kulay niya. Pero, nagiging dark siya. Lime green yung kulay niya. Ayan, ganyan. So, nagiging dark siya. Yung pala, nasusunog na pala arot. So, hindi ko alam. Baka hindi ko napapansin. Kasi hindi mo talaga mapapansin kung ganyan karami yung mga cactus mo. Tapos, ito nakakatuwa. Magpa-flower na itong astro na turtle. Ang ganda kasi ng pagkakaano niya. Ayan. So, magpa-flower na siya. Excited na me. Meron ako nakitang tindahan ng hindi ko alam kung hindi pala siya tindahan. Hindi ko alam kung nagbebenta siya. May nakita ako tindahan ng mga gymnos. Basta parang page siya. Tapos, nagpo-pollinate lang siya ng mga seeds niya ng astro, tsaka cactus. Tapos, may nakita ko batik-batik na turtle. So, baka kinos-pollinate niya sa super kabuto. Oo, ayun. So, yun lang. Sunod na chismis tayo sa mga susunod na araw. Napansin ko din na sunog sila kasi tingnan nyo, yung mga thorns nila, sunog. Wait, focus natin. Nakikita nyo ba? Taga, saan ba yung isa? Ito. Sunog siya, diba? Sobrang init na kasi. So, yun lang. Dapat talaga maging fair ang bawat seller na iyan, diba? So, hindi yan sa inggit, kundi parang maging considerate, diba? You have to be fair. Ayun. So, kayo, anong thinking nyo sa ganun? Tama ba ang sinasabi ko? Dapat maging considerate. Oo. Ayan. Ito, hybrid na T-lines na variegated.
Kasi bihira ang variegated na tea lines. Pero ito, very little lang siya. Napalaki na natin ng konti. At ayan, so napalaki na natin siya ng konti. Maganda siguro, lagyan ko pa ito ng bato para mas maganda tingnan, ano? Ayan. So, kasi yung mga tea lines natin, usually ganito lang siya. Mga ganyan, tsaka ito. Ayan. So, ito, variegated tea line. So, bihira pa lang siya. Medyo kinda rare pa rin siya. And, maliit lang to nabili dati. O ngayon, napapalaki na natin. So, ayun. Kita ulit tayo sa next update and another chismis. Dahil alam ko, gustong-gusto nyo ng chismis. Aron. So, ayun. So, ayun, wala naman akong against kay seller na napasukan ko na nagbanggit about the favoritism kasi sabi nga niya baka ma-issuehan siya na meron siyang favoritism. So, yun lang, nasakto lang talaga na pag-enter ko ng live niya kasi maganda din naman yung mga plans niya. Pupunta siya ng Thailand, tas ganyan-ganyan. So, ayun, basta pupunta siya mandala sa Thailand, tas bibili ng plants, magla-live, ganun. So, wala naman akong against sa kanya. Okay naman siya for me. And nasakto lang talaga na pagpasok ko ng live is yun. It's about the favoritism. Kasi nga, totoo naman talaga, yung ibang seller talaga is nagpe-favoritism. So, dapat talaga, equality, wow, justice ba to? Ayun, be fair and have the consideration sa pagka bumibili sa kanila. Tsaka dapat mag-alaga sila talaga ng customer. Oo. So, yun lang. It's about the topic lang naman ng favoritism. Tapos sabi ko magandang i-share to sa inyo. So, what do you think about doon sa aking topic today? Diba? O, yan. Nagmi-miss tayo, ha. Ayan. So, maganda siya dito sa mga etong mga gym na madalas kong diligan kasi madalas silang mag-dry. So, ayun lang and see you in our next vlog. So, again, wala akong against. Ano lang yun. What's your thought naman? Pa-share naman ako ng inyong thoughts. Hello, beautiful! Ayan. So, yes, this is your nurse Pantita. O, diba? Kamusta na po? Ayan. So, long time no see. So, eto na po ako ngayon. Alam kong iniisip mo, nakapanganak na ba ito? Yes po. Isa na po akong mom and magti 3 months na po ang aking baby sa katapusan. So, ayun. Gusto ko lang mag-thank you kasi naka 950,000 views na po tayo dito sa aking channel. So, maraming salamat po sa inyo. Even views lang po yan is pack na pack, full pack pa rin po yan sa aking puso. Maraming salamat po sa lahat din na nakasupport sa ating channel, sa ating subscriber, sa nagla-like at nag-aabang ng ating update. Ano pa? Sa mga nagsasend ng heart and even yung mga palagi nagko-comment at thank you po sa inyo and continuous pa rin po ang ating plant update. And alam nyo ba na isang astrophytum sa maraming naku-curious kasi ang cute talaga na astrophytum cactus, 'di ba? Hintay mo lang siya mag-bloom, tapos mag-pollinate ka, magsi-seeds, tapos cycle lang naman siya. And yun, ang aabangan mo talaga dyan yung flower. So, maraming naku-curious na taga ibang bansa, tinatanong ano daw yung name ng plants, and to the other country na nanonood din ng Everything Nice at Mitch. Thank you po sa support nyo. Tapos ano pa, alam ko marami sa inyo naghihintay din ng update at saka syempre dahil marites ka, alam ko hinihintay mo ang chismis. Ayan. So, may mga chismis tayo habang nagpa-plants. O, diba? So, ayun. Continue lang tayo sa plant care, plant tips, and update sa ating mga cactus kasi marami na akong i-germinate and abangan nyo yung ating yun ang germinate natin. So, mag-1 year na siya sa May. So, ipapakita ko po iyan. So, yun lang. Gusto ko na mag-thank you and ano pa ba?
ayun, wala na akong masabi. So, thank you again. And this is your nurse Bentita saying, God bless po at lagi mag-ingat.